Erlyn, sana naman mag-vlog ka at i-update mo rin kami, Zay, kung ano na ang nangyayari sa inyong bahay na pinapagawa sa The Orange Kite Group. Alam ko naman na excited na rin kayo, no, sa final destination sa pinapagawa naming mini resort. Or guys, nakatirik pa naman siya. Hindi pa naman siya inanod ng baha or kaya nilipad ng bagyo. Man natin, no, na lagi na lang bumabagyo sa Pilipinas. Kung hindi bagyo, mag-ulan-ulan kada adlaw. So every time na umuulan ay wala talagang pasok yung mga workers ng The Orange Kite Group. Or hindi ito basta-basta na dadalhin ng bagyo, no, or kaya liliparin ng bagyo kasi nakita nyo naman yung pundasyon nito. Grabe, gabato-bato. Guys, kung baguhan pa lang kayo sa aming channel, hindi nyo nakita kung paano nila ginawa yung pundasyon. Grabe, ang dami nilang nilagay na bato, as in sobrang dami, ang kakapal at ang lalaki. Tan ko pa nga yung time kung paano nila ginawa yung pundasyon dahil nga 'di ba, nakakabakasyon lang namin sa Pilipinas. Everyday pumupunta talaga ako sa site para malaman ko din kung paano ba talaga magpagawa ng bahay. Kasi nga first time ko makapagawa ng mini resort, o 'di ba? Hindi basta-basta ang inyong katulong. Saman, pag-apam na mo para daghan na ta. Charis. Take note, hindi lahat ng apam ay mayaman or kaya maraming pera. Itong aking foreigner na Polish ay hindi naman talaga sila mayaman. Yung kanilang parents ay trabahante rapod na normal ba, naningkamot everyday para makakaon. Kung ano mang meron or nakamit si Mihaw ngayon, yun guys ay grabe siya kung magtrabaho. Sobrang workaholic niya. Anyways, ganun talaga yung buhay. Kailangan nating magsumika para may kabayad sa mga bills per month. First, para din makabayad kami dito sa pinapagawa naming mini resort, no? Kasi hindi pa ba to polypaid kasi nga kontrata to, stage by stage. Wala ko nga nung nandyan pa kami sa Pilipinas ay nakita ko pa kung paano nila ginawa itong, nilagay itong mga tubo-tubo na ito, yung orange at saka yung agusa ng tubig papuntang papuntang langit. Tapos guys, akala ko nung sinabi nila na magwa-wiring sila that day ay maglalagay na sila ng mga wire. Hindi pala guys, tubo lang pala yung ilalagay nila. Then hindi lang pala yung bahay yung ginawa nila, ginawa rin nila tong apartment namin, 6 units. Dito pala banda yung parking lot ng mga mag-check-in sa aming apartment pohon. So ayun na nga guys, meron kaming pool, gym, o diba, kompleto na yarn. Naman in case kung mapadpad kayo sa aming Dudgoski Resort ay hindi na kayo papunta sa ibang planeta para mag-gym or kaya mag-swimming. Dito na lang kayo mag-stay sa resort. At this moment, bago nga pala sila magawa ng bubong ay ginawan pa nila ng beam. Of course, stop yung trabaho guys, no? Nasabi ko na nga sa inyo na laging umuulan sa Pilipinas kaya hindi sila everyday nakakatrabaho. Ito nga pala yung ginagamit nila sa pagmimix ng semento at saka balas or kaya grava para gawing, cemented area. Cemented area ba? Uy, tatanong kayo kung sino yung nagsisend sa amin ng video. Of course guys, nag-hired kami ng videographer para sa inyo. Every time na nagtatrabaho sa site, kung ano na yung natapos nila na ay nire-record niya and then sinesend niya sa amin. Of course, nag-update din siya kung ano na yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. Charis. Nag-update siya kung ano na yung kailangan gawin or ano yung gagawin bukas, ganon. Nung nandyan pa ako sa Pilipinas, ay dinadala ko yung aming helper doon sa construction site para naman makita siya ng mga trabahante. Of course, ako siya gipaila-ila sa mga workers ng The Orange Kite Group na siya pala yung magre-record sa inyo if wala na kami dito sa Pilipinas dahil babalik na kami sa Poland. Hindi sila masyukid kung sino tong reporter na ito. Reporter. Walang microphone. Record lang naman. Hindi naman nag-i-interview sa mga workers. Kaya don't worry. Balik ko dyan. Ako yung mag-i-interview sa inyo. Charis. Everyday nga ay nag-expect na kami sa kanya na kung ano yung report niya, kung ano na nangyari sa aming pinapagawang bahay dyan sa Pilipinas or whatever is happening in our mini resort. As of now, yung inuna nila is yung bahay at saka yung apartment. Almost everyday ay nag-aas ako sa kanya, sa aming helper, kung ilan yung tauhan ng bahay at saka sa apartment. So, all in all, kay mga 20 workers. Ay, hinati yun siya guys sa bahay at saka sa apartment. Dahil alam nyo na, dalawa ba yung tinatrabaho nila ngayon. Nakikita nyo ay hindi siya 20 tanan, kay nag-focus magunin siya diri sa bahay. Bahay lang yung laging nire-record niya, kaya hindi lahat yung nakikita. Ako dati ay maliit lang yung espasyo ng aming bahay. Guys, look at now. Sa tinagal-tagal na pag-construct nila ay nakikita ko na talaga na malaki nga pala yung aming residential
house. Of course, meron din naman kaming cute apartment. 6 unit lang muna tayo mga kasi nga ito yung unang negosyo na pinapagawa namin dito sa Pilipinas. Hopefully, pag ito ay lalambo or maging successful on the future, tingnan natin kung kaya pa sa ating budget para naman makatulong din tayo sa ating mga kababayan, no? Especially, kailangan nilang mag-work, ganun. Of course, kailangan din naming mag-work, no? Para meron din kaming pambayad sa bills. Dahil nga, dito na kami maninirahan on the future. Ano nga ako kay tata dati na bakit pa kailangan nating magnegosyo sa Pilipinas? May negosyo naman kami sa Poland, tapos yung buhay namin ay nandito sa Poland din. At saka, of course, meron siyang stepson. I mean, ako pala yung merong stepson meron siyang anak sa kabilang gite. Guys, para sa akin, maliliit pa sila ni Mati at saka gusto ko rin naman silang mag-aral na mahinahon at may peaceful sila sa kanilang mga friendship in life ba. Of course, iba din itong mindset ni Tata. Sabi nga niya, puhon on the future ay magmamahal na daw ang lahat. O, diba? Panty na lang ko na barato. Dili na ko na ang mga ing-ani nga butang. Short, pag on the future pa kami bibili ay milyones na. Grabe na, dollar na habang hindi pa masyadong kinakapos yung aming bulsa, ay i-invest daw muna namin sa Pilipinas. Of course, kailangan din daw ng mga bata on the future kung saan nila gustong tumira, sa Pilipinas ba o sa Poland. So, meron silang choices. Naman, hindi naman tayo titira dito forever sa world na ito. Tayo din ay matitiway. Thank you and goodbye. Yun yung dahilan guys, bakit kami nag-invest din dito sa Pilipinas para meron din kaming matutuluyan, no? Dahil napakahirap pag walang bahay, kahit ang renta ay dollar na din. Tain mo, magre-renta ka ng 48,000 per month. O diba? Sana all na lang Jud ng 48,000 per month. Ayun, ay wala pa talaga kaming mga kapitbahay. Tingnan nyo guys, yung kapitbahay namin is yung mga baka pa, kalabaw, at saka mga no, in the near future, yung mga kapitbahay namin pohon ay mga malalaking building na. Kung saan kami nagpatirik ng aming mini resort ay kasama to siya sa subdivision dito sa Bungao, Valencia. So sa likuran ng subdivision na ito ay wala pa talagang nakatirik na bahay or maybe wala pang nagmamay-ari. Baka naman ibenta nyo sa amin na charis. Naikwarta jay. Wala pa man ko ikwarta ron. Utangon lang sa nako pero barato lang pud unta. Uy, ayaw lang pud ninyo ko mahali og kuan kay Pilipino man bitaw ko. Dili bitaw ko dato, dili pud ko kuan. Unsay to gana afam. Pero pud ko ninyo og kanang normal price ba, kanang dili pud above the belt, below the belt ra charis. Alam ko kasi last time guys, nung nasa Dumaguete kami, nagrerenta kami. Of course, nagrerenta pa kami dahil hindi pa nga natapos yung aming pinapagawang bahay. Punta ako sa grocery at nagmamotor lang ako. Tapos hindi ko alam kung magkano yung rates ng mga motorcycle or tricycle. Tapos every time na nagtatanong ako kay mga driver na kung magkano yung bayad or pamiliti or pamasahe, ay sasabihin niya ng it's up to you ma. Tapos pag mag-aas ako, pila jud ay ang normal price or normal plate. Sila sumasagot. Like, sabihin lang nila na, ikaw ragod bahala, ma'am. Ana ba? Kami lang talaga yung bahala. Kasi kami man yung nakaka-feel kung gaano kahirap yung magta-tricycle, no? Everyday. Sana, sabihin nyo sa amin kung what is the normal rate, yung pamiliti, and then kami na yung bahala magbibigay sa inyo ng additional. Meron din kaming mga utang. Anyways, balik tayo dito sa aming construction site. Ito na nga, nagbibigay din kami ng kanilang snack everyday. Naman yung mga trabahante ng The Orange Kite Group ay energetic, kaya painom na nato sila ng juice at saka snack para hindi sila magutom. At of course, kailangan din nila ng sugar sa kanilang body. Nanmoan na whole day sila nagatrabaho tapos napakainit pa minsan pag hindi umuulan. Okay lang kung magdagom-dagom ba. O 38 degrees Celsius. Grabe, parting inita. Sobrang hot dyan, guys. Naka-experience talaga ako nung nandyan pa ako sa Pilipinas. So, dito na nga banda ay mag-finishing na daw sila sa wall on the next one kasi tapos na yung beam. Mag-roof na daw sila on the next day. But I don't know now kung ano na yung ginagawa nila. Kasi yung aming helper ay hindi pa nag-update sa akin kung ano na yung natapos ng aming mga empleyado. Empleyado ng The Orange Kite Group. O, diba guys? Ang gaganda na siya. Maganda na tingnan kasi marami na talagang forma ba. Kita na talaga natin yung division kasi nalagyan na talaga ng yung every division guys, yung hollow blocks. Kaya maganda na tingnan kaysa dati na
flat lang siya lahat. Ang front ng aming house ay glass lang siya, kaya hindi nila nilagyan ng hollow blocks. Harapan pala ng aming bahay ay yung gym, then after gym kay swimming pool, then swimming pool apartment. So yung sarap ng aming bahay ay napakalaki pa yung space. Hindi pa namin alam kung ano yung gagawin namin doon. Kung nga kay tata na yung ating mini resort ay kulang ng playground, kaya lang ayaw niya ilagay yung playground sa harapan ng aming bahay, guys. Kasi supposed to be ay dapat may playground pa, kaya lang ay kinulang na kami ng espasyo dahil nga 1,000 kapin rabian ni among lot. As update nga ng aming helper ay sabi niya ay magbububong na daw sila pagkatapos nilang mag-finishing sa wall. Guys, i-update ko kayo in the next video. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment.